Bakit importante ang spiritual? Nalalaman nyo na dito nga sa channel ko, Eric Rojas Life Coaching Services, na ang pinakasentro ng lahat ng tinuturo ko ay ang spiritual. May mabuting dahilan kung bakit nga ito ang ginagawa ko. Ang spiritual kasi, yun ang ating kamalayan. Ang kamalayan natin, yung pinaka-ugat sa lahat ng buhay natin. Ang milagro ng tinatawag nga nating consciousness or kamalayan ang nagpapatakbo sa buhay natin. Kaya nga itong laman, buto, dugo at lahat ng bumubuo sa isang katawan ng tao ay may buhay. At lahat ng iba-ibang kaalaman na tinuturo ko nga sa physical, emotional, mental, professional, social, financial ay nakaugat dito nga sa ating spiritual dahil nagiging aware tayo sa lahat ng mga iba-ibang kaalaman na yan. Kung wala tayong awareness, ay wala tayong kaalaman. Wala din tayong karanasan. Kung kaya ang quality or kalidad ng ating mga karanasan ay dinidikta o dinedetermina sa kalidad ng ating kamalayan. Katulad lang din halimbawa na meron tayong paboritong inumin. Halimbawa, gusto natin uminom ng mango shake. Ang ating pagpapahalaga or pag-enjoy sa mango shake na ito ay nakatakda sa kung gaano kalalim yung awareness natin para mas ma-appreciate, matikman, malasahan, maramdaman ang mango shake na ito. Baka masyadong mababaw pag-isipin nyo ha. Totoo lang, seryoso lang. Kapag halimbawa ay maging meditation natin, ano nga ba yung lahat ng pandama na nakaugnay dito sa mango shake na ito? So halimbawa yung lamig niya, malamig ba siya? Tapos kung ano yung itsura niya, maganda ba yung kulay na yellow na medyo nag-orange? Tapos ano yung lasa niya? Medyo manamis-namis na may konting asim? May hinalo ba tayong honey dito? Ano yung pakiramdam kapag bumaba na siya sa lalamunan natin? Ano yung mga nangyayari sa loob natin na meron bang nararamdaman dito sa tiyan? Tapos halimbawa kung malamig siya, ay dumadaloy din dito banda sa ulo natin na may konting brain freeze tayo. Ano yung pakiramdam ng katawan natin pagkatapos nga na inumin yung mango shake na yan? Tapos ano ba yung mga iba-ibang alaala na nakaugnay doon sa mismong pag-inom natin ng mango shake na yan? Kasi halimbawa ay yung pinakaunang pag-inom natin ng mango shake ay kasama yung minamahal natin sa buhay o yung pamilya natin. Meron tayong outing noon tapos lahat tayo ay uminom ng mango shake. So may mga ganyan na iba-ibang aspeto na pwede natin matuklasan dun sa mismong pag-meditate natin or pag-focus ng ating kamalayan dun sa mango shake na yan. Isasantabi muna natin yung lahat ng iba-ibang mga bagay na ginagawa natin, hindi yung magsi-cellphone muna tayo o di kaya nakikipag-usap tayo sa masyado maraming tao. Tingnan muna natin ng mabuti at mag-focus lang tayo doon sa mango shake na yan. Ano yung pakiramdam kapag ininom mo ng direkta or ininom mo sa straw? Bigyan mo ng panahon na wala kang iisipin or pag-focusan ng attention kundi yung mango shake na yan. Isang halimbawa lang ito ha, doon sa sinasabi ko na kung paano nagiging mahalaga ang ating pagka-spiritual. Kasi yung pagka-spiritual natin ay ang pag-training nga natin doon sa attention natin na yung mga bagay na nararanasan natin sa araw-araw ay mapapahalagahan natin dahil talagang pinagtuunan natin ng ating pansin. So, nagyayelo ba yung mango shake? At di ba parang isang milagro na pagtutuunan mo talaga ng pansin ay isang prutas na mula sa isang puno na sobrang tagal na niyang nabuhay bago siya mamunga ng isang mangga na pipitasin mo para nga yung bagay na yon na hindi ikaw ay magiging bahagi na ng ikaw. Kasi yung sustansya mula dun sa mangga na yon ay magiging ikaw na din, di ba? Na hindi naman ikaw yan kanina. Tapos, dahil nga ay dudumi tayo, ay ibabalik din natin yung bahagi natin doon sa lupa na pinanggalingan nga ng mangga. Hindi naman necessarily na direktang ilalagay talaga natin yung dumi doon sa puno ng mangga na yon kasi hindi na nga natin alam kung saan yung puno ng mangga na yon kung halimbawa ay uminom tayo ng mango shake sa restaurant. Pero yun, nagbabahagi lang ako sa inyo ng iba-ibang mga detalye na pwede nating mapag-isipan, mapasok sa ating consciousness doon sa mismong pagtuon lang natin ng pansin doon sa mango shake na yan. 'Di ba parang milagro na merong buhay na katulad lang din sa buhay natin ay may buhay yung mangga na kinuha natin para maging bahagi na ng mismong buhay natin sa katawan. Yan ang importansya ng spiritualidad. Kasi yung consciousness natin, yung awareness natin ay hinahasa natin na ang pagtingin natin sa isang bagay
ay mas lumalalim na, mas lumalawak, mas lumalago sa katagalan ng panahon na pinagfokusan mo ng kamalayan mo ang isang bagay. Para ito sa lahat ng bagay ha, pwede mong i-meditate ang kahit ano. Katulad lang din ng hininga mo kasi yun yung pinakamadalas na sinasabi ko nga na i-meditate ng mga tao. Kasi yun yung palagi nating daladala at yun yung palaging importante para mabuhay tayo. So yung mismong pag-meditate mo sa iyong hininga ay mararamdaman mo yung tinatawag na puwersa ng buhay mo or life force mo. At hindi ka lang na-stuck sa sarili mong isip lang or damdamin, kundi yung nararamdaman mo na buhay sa katawan mo. Lahat ng bagay ay pwede nating malaman sa pamamagitan nga ng pag-control ng ating atensyon para mag-focus sa isang bagay na gusto nating palalimin ang ating consciousness tungkol sa bagay na yon. Kahit anong bagay talaga mga kapatid, ganyan ang tunay na pag-aaral, nakaugat sa ating kamalayan. Paano natin hahasain ang kamalayan na yan? Yun yung ginagawa nga natin sa meditation na pag-focus lang sa isang bagay, tapos kung ma-distract man tayo, normal yan, balik lang ulit tayo dun sa bagay na yon, tapos ma-distract ulit tayo, balik ulit tayo sa bagay na yon. At sa ganyang paraan ay mas lalalim yung kamalayan natin, kaalaman at karanasan tungkol sa bagay na yan. Paulit-ulit lang at patagal ng patagal hanggang lahat ng mga pwede nating malaman tungkol sa bagay na yan ay makukuha natin. Ang ating pagpapalalim sa ating spiritual ay ang pagpapalalim natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya nga doon sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit assessment tool at doon sa mismong diagram na pinapakita ko nga ay lahat ng mga aspeto ng buhay natin, ang pinakagitna nun ay ang spiritual. Kung kaya ang pag-meditate natin, tapos yung pag-journal din natin dun sa mga name-meditate natin. Pag-training nga natin sa atensyon natin na mag-focus sa mga bagay na nasa harap natin sa kasalukuyang panahon, yan ang nakakatulong sa atin para maging malinaw ang ating isipan, ang ating damdamin, at malakas din yung katawan natin dahil wala tayong mga karagdagang mga stress or mga iniisip na sobrang daming bagay na nakakabigat sa ating mga katawan. One thing at a time, yun yung magagawa natin sa pagme-meditate natin. Pwede rin naman natin gawin yung tinatawag nga na walang object na awareness, na mag-uupo lang tayo sa isang lugar na raramdamin natin at papakinggan o titingnan kung ano-anong mga bagay na nasa paligid natin pero wala tayong gustong gawin kundi ang tanggapin lang ang iba-ibang mga bagay sa kapaligiran natin. Kung nakaupo ka lang talaga sa kalikasan, tapos nag-o-observe ka lang sa kalooban mo at sa kapaligiran mo. So yan yung pwede natin gawin na mag-focus tayo sa isang object lang at a time, or lahatin natin yung awareness natin, pero kahit papano ay lahat naman yan ay isa-isang bagay lang muna at a time, tapos lilipat ka na naman sa susunod, lilipat ka sa susunod, tapos magiging aware ka din dun sa pagiging aware mo. Kumbaga na tinatawag nga natin na objectless awareness is wala kang pinipiling isang bagay, pero yung hindi mo pagpili na yon ay parang nagpili ka nga doon sa bagay na hindi mo pagpili. Kumbaga parang pinakawalan mo yung sarili mo na yung attention mo ay panoorin mo doon sa pagpanood niya sa iba-ibang mga bagay, pero ang focus mo pa rin yung pagpanood mo sa sarili mo na nanonood ka. Tayo yung mga tao or tayo bilang tao pala ang may kakayahan na panoorin yung pagpanood natin sa mga bagay. So yung extra level ng awareness na ito, I think tinawag nga natin ni Gabriel Marcel na existential fulcrum, na nagiging aware tayo doon sa pagiging aware natin. At isa itong biyaya para sa atin bilang tao, at kung hindi nga natin kasi mapahalagahan bilang ano talaga ito, ay pwedeng magdulot ito ng kalituhan, kaguluhan, o di kaya mga depression, anxiety, dahil nga ay hindi natin nagagamit ng maayos yung awareness natin. Kaya nga mas maganda ay i-practice natin sa pamamagitan ng meditation. Karamihan sa mga tao ay nakakaranas nga ng mga mental illnesses dahil hindi nila nagagamit ng maayos kung ano yung mga biyaya na naibigay sa kanila bilang mga tao. So kailangan natin hasain yung ating spiritual na kamalayan. Ang pagiging spiritual ay ang pagkakaroon nga ng ganitong klaseng kamalayan. Nga kapag halimbawa wala nang hininga yung tao ay patay na siya, yung consciousness din natin ay nakafocus doon sa ating paghinga at doon yung susi talaga doon sa pagpapalalim sa lahat ng mga kamalayan natin. Nandun sa hininga natin or di kaya sa tibok ng puso, pero mas mabilis kasi nating ma-access yung ating hininga kasi palagi tayong humihinga. Tapos kung halimbawa ay free diver ka, ay mararamdaman mo rin
yung hininga mong pinipigil mo sa loob, pero nandyan pa rin yun na aware ka sa ganyang bagay. Ang pinakaugat ng ating pagka-spiritual ay ang ating awareness or kamalayan. At importante talaga na aralin natin yung pagka-spiritual natin kasi yun yung ugat ng lahat ng buhay. Ano yung buhay mo kung hindi ka aware, di ba? Kung nakakoma ka lang, wala kang buhay kasi hindi mo alam, hindi ka aware, wala kang kamalay-malay sa kung ano yung nasa paligid mo. So, kailangan nga lang natin ay bigyan natin ang sarili natin ng mga pagkakataon na mas palalimin yung awareness, your conscious, o yung consciousness natin, kamalayan natin, para mas mapahalagahan natin yung buhay at maramdaman natin na buhay tayo. Kasi maraming sa mga tao ngayon ay hindi pa nga nakakaranas nung kalaliman ng awareness nila na aware lang talaga sila sa pagiging buhay na tao. Yun ang kailangan para makawala doon sa mga paikot-ikot na parang baliw yung utak na palaging iniisip yung parehong patterns na nakakasama naman para sa atin. Yung mga depression, tsaka mga anxious thoughts. Yun yung na-stuck ka kasi doon sa mental, saka emotional mo. Pero doon sa mismong spiritual na enerhiya, na naging aware ka doon sa dumadaloy sa'yo na enerhiya sa katawan mo, yan ang kailangan mo para mapahalagahan kung ano nga ang buhay. Tapos magiging aware ka na sa lahat ng bagay. Para magawa mo nga ito, kapatid, sana ay makasali ka doon sa tinuturo ko na free mindfulness meditation para makaangkla ka doon sa hininga mo at malaman mo kung ano ang buhay. Maging aware ka sa sarili mong buhay. Kung handa ka na mas palalimin pa, na maging aware ka na din sa iba-ibang spiritual na mundo, ay pwede mong gawin yung free third eye meditation na tinuturo ko. So alternate yan, every Saturday ay meron akong meditation. So alternate na free mindfulness meditation. Tapos sa sunod na Saturday naman ay free third eye meditation. So maganda ay makasali ka para nga mas mapahalagahan mo kung ano yung pagiging spiritual na nilalang mo. At syempre, magdudulot ito ng kaligayahan, kapayapaan, kalinawan, at lahat ng kagandahan sa kung ano yung sinasabi ko dito sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit, kasi ang spiritual, ang pundasyon natin sa lahat ng ating paglago, sa lahat ng ating buhay. So sana maklik mo ang link sa description, kapatid, para sa free gabay sa spiritual, para malaman mo kung ano nga ba yung spiritual, bakit to importante para sa atin, at ano yung mga hakbang na pwede nating gawin para palaguin ito. Nire-review lang natin kung ano yung mga sinabi ko dito at yung mga rekomendasyon na sinasabi ko ay doon ko ilalagay yung mga links. Mas mapag-aralan ninyo. Palalimin natin ang ating spiritual kasi yan yung ugat sa lahat ng pag-iral natin para mapahalagahan natin ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Salamat po, kapatid, at God bless.